Yo mga chong! Welcome po sa ating first episode. Siyempre, ang first episode natin, i-flex natin ang CRB ni Chong. Papakilala ko nga pala ang legend ng Dubai, si Chong. Chong Bedjo. Yeah, good morning po. Kamusta po? Chong, ilang CRB na ba ang nabuo mo yun sa Dubai? Ang pagkaalam ko, 8? Nakawalo ka na. Oo, kasi wala ito yung passion natin na magbuo. Di lang man din ng CRB, meron din ibang sasakyan. Pero ito yung first love ko. Tumpo lang to. Actually, ito, nabuo ko siya, I think 2016. 2016 hanggang 2008 or 9. Kaya ako siya nabuo, tulong ng Sarja JDM Surplus. Kasi nga, number one, that time, 4 years, wala akong trabaho. Nagka-carlip na ako dito, yun lang buhay dito sa Dubai. Parang aga lang. Kung natandaan niyo yung movie ni Aga, nagka-carlip, ganun ang ginawa ko hanggang mabuo ko siya. Salamat sa Panginoon Dubai, at Dubai. Na kahit papaano maliit lang ang budget natin, nakabuo to. Alam ko, nabuo ko to sa 17 o 15 sasakyan. Grabe, ang dami naman. Actually, lahat yun that time, right-hand drive, nasa auction. Tapos yung kaibigan kong Bengali, binibili niya bawat isa. So, after nun, naging kaibigan ko siya, lahat ng parts na kailangan ko na sariwa, napunta dito sa tulong ng Sarja. Chong, ano bang mga build ng mga CRB sa first gen? Ang pagkaalam ko kasi, may tinatawag silang EUDM, JDM, ano pa tawag USDM. ito? USDM meron din. Tsaka PH. At saka PHDM. Pero meron ding ibang build na original na galing sa Japan is Modulo, Performa, Premium, at Premium, saka Full Mark. Yung Full Mark, kasama yun. Pero actually dito hindi ko pa nakikita, isang beses lang nakakita ng Mugen setup sa Pilipinas. Sa Pinas. Pero sa Japan meron din ako nakita, pero hindi matakot talaga. Hindi ko sa isa. Nag-iisa lang yun. Actually, ang pagkaalam ko. Bakit kaya CRB naman ang napili mo? Balita ko, malakas na gas yan. Good question. Kasi para sa akin, mga tol, Chong, ang CRB kasi gusto ko spacious, number one. Pwede mo siyang gawing parang kotse. Tulad niyan, pag nakita nyo, tignan nyo. Lowered niya, parang kasing height na ng stock na Corolla o Civic. Naka-coil over yan . Naka-coil over yan. Tapos, kung mag-ano ka ng family, ito, number one. Kasi, napakaluwag. Kasi spacious siya. Spacious, sobra. Sa gas consumption, okay lang naman. Honda CRB 99. Chong, ano bang build mo sa CRB na to?
Actually, ang build ko lang sana, napaka-basic lang naman eh. I-lowered, ayan, coilovers, rims, okay na. Pero nung napansin ko, maraming version pala to. So, ang ginawa ko dito, ginawa ko siyang full mark. Then, nakakita ka ng mga side skirt ng mga modulo. So, ayan, kung makikita nyo, naka-side skirt siya, front at saka rear. Tapos, pati yung door handle, ginawa ko ng JDM. Tapos, fender mirror. Then, retractable mirror. Yung side mirror, no? At yung lens, So, ito makikita nyo, pinkish siya. Kumpara mo sa mga basic na, na side mirror. so rare yan. Rareness na yan. Sabi nila, rare daw. Kulay pink nga, ano? Hindi na ako makita ng ganyan eh. Dito sa harap, ano ba tong grill na to? Bakit ito chrome? Actually, ganito yan. Ang 2000 dito sa GCC specs ay hindi ganyan ng malabas. So, buong nguso pinaltang ko yan. Dalawang fender, bonnet, grill, headlight, bumper, at overrider. Sinama ko na rin ang grill ng headlight. Yan yung tinatawag na Honda Access. Tapos modulo front chin and overrider naman, Honda Access. Kung makikita mo sa bandang ilalim, mahirap na yung hanapin yan. Isa sa mga rare na Actually, pang performa yan, pero mas gusto ko siya dahil mas maganda siya kesa sa stock. Di ba? Bumper pull ba tawag dito? Oh, ito. Ito kasama ko, binili ko to kasama ng bumper. Ayan, i-open ko lang sa inyo para lahat siya function. Ayan. Yun, tumayo, Tumigas. At lumambot. Ayan, saan ba ginagamit yan? Antena ba yan? Ang pole antenna, guidelines yan sa sa from right side kung manibela mo is Japan. Kailangan mo yan pag umaatras at babate para yung clearance mo dito, hindi ka mabangga. At nagdagdag din ako ng side mirror kasama sa JDM yan. Ito naman purpose nila sa Japan is para makita mo guidelines ng buong gilid. Ito ang fender Mirror, oo. Ito, nasa kaliwa siya, no? oo, kasi ang Japan kasi is nasa right yung manibela. So, nandito yung side mirror niya. Ang purpose naman ito is para makita mo ang buong gilid. Kasi mga blind spot ang tinatawag nila. Chong, etong rims mo, ang ganda na ito, ang labi Anong rims to? Itong rims na to, Brad, Workmeister S2R. Bali yun sa likod, 17/9 at sa harap naman is 17/8. Tapos yung goma, Ang alam ko, goma to is Potenza, Bridgestone Potenza. ito naka-stretch din to. Oh, semi-stretch lang naman siya. Para lang mas makita yung kalapaan ng rims. Tapos yung center cap. Yung center cap niyan, nakalimutan ko ilagay. Pero mas maganda safety nest, baka manakaw. Mahirap na maghanap. Etong sa puti mo, Chong, rare to Ano siya? Mugen M5. Tapos 17/7 offset 50. Kinabitan ko na ng Chinese na goma kasi wala pang pambili ng ng mga potensya katulad ng sa pula. Chong, may grupo ba kayo ng mga CRB dito sa Dubai? Meron. CRB family. CRB family. Oo, ang pagkaalam ko kasama ka rin dyan eh. Di ba? Oo naman. Bakit pala ibang mga CRB, Chong, may gulong sa likod? Ito yung tinatawag diretso na JDM na na full mark. full mark. Oo, yung mga nakikita mo, yun yung mga local na units na dumating dito sa Dubai, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ang lumabas lang nito ay sa Japan lang, wala na sa iba. Ito, Chong, itong nasa taas. Ano to? Kabaong? Pwedeng tawag kabaong yan. At ang tawag nila dyan is roof box. Isa sa mga ginagamit yan pag sa mga long trip, pwede ka maglagay dyan ng ng mga damit or surfing, pwede rin. Tapos, kasi nga, JDM number 1, RVE,
JDM, you know. Pati crossbar. Sa interior naman tayo, Chong. Ano bang mga nilagay mo sa loob Tara, nito? pasok tayo. Kinabit ko dito, number 1, full mark na cluster, JDM, clock with outside temperature para malaman natin gano'n kainit sa Dubai. Then, JDM din ng climate control. Mapapansin mo sa mga local is maliliit yung mga knob niya. Ito maliliit. At meron siyang auto. Automatic climate control na. Oo. Tapos, pati carpet, JDM din. Then, ito ring CRV. center console is JDM din. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang upuan ko is beige. Kung mapapansin nyo, ang mga upuan ay kakaiba po. Bali, ito ay tinatawag na premium. Sa JDM din po lumabas to. Pati yung mga sidings, JDM na rin po. Same. As a package po. Chrome din yung ano niya. Chrome handle din ng inner door opener. Tapos carpet din po natin. Ito po ay JDM steering wheel, airbag delete. Tapos po, ito po naman ay yung cluster ng purple siya, no? Blue-violet actually Blue siya. violet. Oo. Yan ang performa kulay yellow. Pag JDM naman ng full mark is ganyan po. Tapos nagdagdag din po ako ng clock na may outside temperature. Kasi nga po sa Dubai napaka-init naman po. Ngayon po, kung makikita nyo po, itong tinagdag namin na Honda Access shade holder. Alam niyo naman po napakahirap ngayon po ngayon. Mahal yan sa Pinas. Opo, at itong JDM visor, dual visor siya actually. May sticker siya, nalaglag. Ayan po. Sa mga packboy dyan, So, paano man naging spacious ang CRV? makikita nyo naman na napakaluwag. Pwede mo siya babato. Yan. Pwede dumaan ng bata kung may pamilya kayo. At meron pang ibang function to. Katulad nito. Punta tayo sa kabila. Ito guys. Kama dito. Siyempre. Ito ang ginagawang pwedeng maging kama pag JDM ang upuan mo. Pag locally, di mo magagawa yan. Ito rin pwede rin gawin. Sinampol ko lang tong side na to. Pwede nyong tulugan. At Pwede tulugan, no? meron akong papakita sa inyo mas maganda. Alcohol. At ito ang the best sa mga packboy. Guys. Oy. Only legend knows. Yes, diba? Packboy, welcome. Isa sa mga features ng CRV ay ito, tonneau covers. Meron din lumabas din ng roll-up. At ito ay isa pinaka sound access na nakasama. Ito pala yung tonneau. At naglagay tayo ng sound cruiser sa ibabaw. Ito ang sikat na sikat sa Pilipinas, kinakabit sa likod ng CRV. Para extra speaker, para surround sa loob. Grabe talaga spacious ng CRV. Ba't magkaharap na tayo? Hindi ko alam, ba't? Naiikot pala yung upuan nito. Yun ang sinasabi ko. Once sa JDM, always sa JDM. Actually, di. Ito ang isang features din ng full mark at ng rotating seats. Ito ang rotating seats. Oo, pwede mo siyang gawing kama at pwede naman kayong, pag mag-aaway kayo ng misis mo, pagkumprontahan kayo ng dalawang ganito. Kung gusto nyo kumakain, pwede kayo maglagay dito. Yan talaga ang purpose Yan nun. ang purpose. Tignan mo naman ang spacious niya. Pwede Baliktaran. pwede mag-date dito sa loob. No? Oo, pwede mang babae pa. Si Mrs. Tsaka jowa. Joke lang.
mga chong. Sa engine bay naman tayo. At chong, ano bang mga dinagdag mo dito sa engine bay? Mga palamuti lang naman actually. Naglagay lang tayo ng strut bar na Ultra Racing, fat tube, at saka Nology na high tension wire. Para lang sa mas magandang flow ng kuryente. Tapos the rest, paint tayo ng ng engine room para mas malinis tignan. Pati na rin yung mga transmission, lahat actually binaba namin yan. Salamat pala sa Altaif Group Garage. Lalo na kay boss Asif. Asif, salamat. Thank you brother for this paint job you done, brother. Thank you very much. Eto, ano pala tong tornilyo na to? Ito yung pang sports daw yan eh. Pag wala ka daw ganyan. Pampadagdag ba ng HP yan? Pampadagdag ng kuryente yan, kapatid. At nagdagdag pala tayo ng mga na magnesium at titanium bolt. Sorry, hindi ko alam ang i-comment below nyo na lang. Hindi ko kabisado. Ayan po. Tapos JDM na para sa preno at saka sa power steering. Ito Sa cruise control yan, cruise control yan. Pinatay na natin dahil airbag delete. Etong sa puti, Ito naman on progress pa. Hindi ko pa alam kung bubuin ko ba o bubuin. Hindi ko alam eh. Stock lang naman siya actually. Naglagay lang tayo ng kits ulit at naka-chamba tayo ng urig na na fog lights cover, chin, side skirt, at yun lang naman. Tapos nag-delete din tayo sa roof nito. Pang USDM to actually. Ayoko na may carrier. Actually, siya is 98 model. Ayan po siya. Iikot ko lang po. Sana mabuo ko after a year again. Salamat pala sa ignition. Boss Carl, baka naman, di ba? No, Boss Jeff. No, ignition, no? oh, ignition! Ignition! Ano na? Boss Carl! Ayan po. Ayun lang po ang masasabi ko. Salamat po. Thank you for watching.